Praise the Lord sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Thank you, Sister Verna. Praise God. Isang napakagandang umaga na naman para tayo pong lahat ay magtipon-tipon at tayo pong lahat ay magsasalo-salo sa pagkain pong espiritual na inihanda po ng ating Panginoon para sa ating lahat. So bago po tayo magsimula mga kapatid, klaro po ba ako on your end? Naririnig niyo po ba ako? Malakas po ba? Pwede po bang pakaway mga kapatid? How about dyan sa Cadiz? Okay po ba ang audio natin? Okay, praise God. So bago po tayo magsimula, pwede po bang samahan niyo ako sa isang maikling panalangin? Hallelujah Lord, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay mong muli sa amin para po makapakinig kami at makapag-aral po kami ng iyong mga banal na salita, O God. At Lord, alam namin na sa pamamagitan po ng katotohanan na aming napapakinggan at napapag-aralan, kami po ay napapalaya mula po sa aming mga pagkakabihag, mula po sa trabaho ng demonyo, sa mga bagay, Panginoon, na hindi po kaaya-aya sa inyo, O God. Lord, ako lamang ay iyong instrumento. Hindi po ako nakakapagligtas, Panginoon. Wala po akong kapangyarihan na magbago po, na bumago sa buhay ng bawat isa. Pero salamat dahil ikaw po ang magtuturo sa amin at bibig ko lamang po, Panginoon. Ipapagamit ko po ang aking sarili, O God, para po sa ganon ay maibahagi po ang iyong banal na salita sa iyong mga anak, O God. Salamat po, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. Muli po, magandang umaga sa atin. At sabi po ng MC natin kanina, may mga katanungan tayo na maaring nakatago, nakabinbin sa ating mga isip o sa ating mga puso na hindi natin mahanap kung ano ang kasagutan. At alam niyo po ba, sabi, mayroong isang alagad ng Diyos, mayroong isang lingkod ng Panginoon dito sa Bible na nagngangalang Solomon. At dahil siya, yung pamumuhay niya ay tuwid at maayos dahil kinalulugdan siya ng Panginoon at may takot siya sa Panginoon. Kaya nalulugod ang Diyos sa kanya dahil obedient siya, Talagang namumuhay siya nang naaayon po sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. At sabi, dahil nakakalugod ang buhay niya sa ating Panginoon, nagtanong ang Panginoon sa kanya, Anak, Solomon, ano ba ang gusto mong maangkin? Ano ba ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Paano kaya kung tayo ang tatanungin ni Lord ngayon? Amen? Ano kaya ang isasagot natin sa Panginoon? Siguro sa isip natin, ay gusto kong magkaroon ng malaking bahay. O kaya sa siguro yung mga desire natin na hindi natin nakakamtan sa pamamagitan ng ating sariling sikap, parang malayo nating makamtan. Siguro yun ang masasabi natin sa Panginoon. Pero alam niyo po, itong alagad ng Diyos na si Solomon, ang hiningi niya ay wisdom. Hiningi niya ang karunungan na nagmumula sa Panginoon. Yun po ang hiniling ni Solomon. Kaya mas lalong natuwa ang Panginoon, mas lalong nalugod ang Panginoon dahil ang ini-expect ng Panginoon na hihilingin ni Solomon is kayamanan, kapangyarihan, position. Yun ang ini-expect ng Panginoon. Pero natuwa siya kasi ang hiniling ni Solomon ay, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Para sa ganon ay mapangunahan ko ang mga tao na ipinagkaloob mo sa akin nang may takot sa iyo at naaayon sa iyong kalooban. Okay? Kaya yan po ang ipinagkaloob ng Panginoon kay Solomon. Pero ngayon, kung tatanungin kaya tayo ng Panginoon, ano ba ang kahilingan mo? Ano ang gusto mong makamtan? Dito din sa Bible, dito rin natin makikita ang dapat mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon. Maaaring meron tayong mga gustong hilingin sa Diyos, pero dito po sa pag-aaralan natin, makikita natin na ito yung mas mahalagang mga bagay na kailangan po nating makamtan, na kailangan po nating mapasa atin. Okay? Maaaring may gusto tayong material na bagay, pero ito po yung mga mas mahalaga na dapat hilingin po natin sa ating Panginoon. Unang-una po, kung bubuksan po natin ang ating Biblia, sa Salmo chapter 119, starting from verse 33. Makikita po natin sa verse 33 ng Salmo. Sabi niya dyan, sabi ng psalmist, in English please, ibalik natin sa English, okay? Teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end. Turuan mo ako, Panginoon. Turuan mo ako, Panginoon, ng iyong mga alituntunin.
At habang ako'y nabubuhay, ito ay aking susundin. Ano? So unang-una, nahihilingin natin sa Panginoon is yung tayo po ay maturuan. Maging teachable sana ang bawat isa sa atin para sa ganon yung buhay po natin ay mai-direct, para po yung buhay natin ay mai-align muli sa wastong daanan, sa mga bagay na naaayon po sa ating Panginoon. Dahil alam niyo po, ang pagkakalikha po ng tao ay perpekto. Ang purpose po ng Panginoon kung bakit po niya nilikha ang bawat isa sa atin, mga kaibigan, ay perfect po. Walang God did not plan to harm us. Hindi binalak ng Panginoon na tayo po ay mapariwara. Hindi po binalak ng Panginoon na ikaw at ako ay magkasala. Hindi po binalak ng Panginoon na mawala po tayo sa tamang landas. Pero dahil ang demonyo nakialam sa plano ng Panginoon, ayan, nagpalinlang ang tao dahil sa kagagawan ng demonyo. The devil is twisting the perfect will of God in our life. Kaya yan gumagawa ng paraan dahil alam niyo po ang trabaho ng demonyo, to kill, to destroy, and to steal. Yan po ang faithful po ang demonyo sa katrabaho niya. Talagang masigasig ang demonyo. Dahil gustong-gusto po niya na ikaw at ako ay tayo pong lahat ay pumunta sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos, hindi po pahihintulutan ng Panginoon na ikaw na nilikha ng Diyos na kawangis niya ay mapunta po tayo sa impyerno. Amen po ba mga kapatid? Palakpak nga mga kapatid sa mga natutuwa na sila po ay iniligtas ng Panginoon. Okay, mag-focus po tayo. Pwede po ba? Mag-focus po tayo. Mamaya na po tayo mag-usap. Alam niyo, sabi nila ang mga Tuesday group, napaka-behave. Kaya sige nga, tignan nga natin kung totoo yung mga narinig ko na comment na ang mga Tuesday group ay behave sila, talagang hindi sila nagpapa-istorbo. Okay? Yan. So, tuloy po natin. So sabi niya dito, turuan mo ako, Panginoon, ng iyong mga alituntunin para habang ako'y nabubuhay ay akin pong susundin. Yan po ang hinihiling ng Diyos na yan po yung hinahangad ng Diyos sa bawat isa sa atin na hilingin natin sa Kanya. Na tayo po ay maturuan niya. Dahil nga, ang tao, ikaw at ako, nag-depend tayo sa sarili nating karunungan. Kaya yan, nagkaroon ng maraming problema sa ating buhay. Nagka-letse-letse ang buhay natin. Ang daming mga maling desisyon na ating nagawa at napariwara po ang buhay ng bawat isa. Pero salamat sa Panginoon dahil pwede nating hilingin na turuan tayong muli ng Diyos para po sa ganon ay ang ating buhay ay maiayos. At ang pangalawa po, nahihilingin natin sa Panginoon, just in case na sabihin ng Lord sa iyo mamaya, o anak, ano ba ang gusto mong gawin ko sa buhay mo? Okay, ang pangalawa po ay nasa ikalawang bersikulo natin, in verse 34, sabi niya, give me understanding. Okay? Ano sabi niya sa verse 34? Give me understanding so that I may keep your law and obey it with all my heart. Ibigay mo sa akin, Panginoon, ang kaunawaan. Kung titignan natin, kung may Tagalog version dyan, sabi niya, ibigay mo sa akin, Panginoon. Bigyan niyo ako ng pangunawa sa inyong kautusan at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. Yes, kailangan po natin ng pangunawa, mga kaibigan. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon, ang mga tao ko, ang mga anak ko ay nasisira dahil sa kakulangan ng pangunawa. At ayaw po ng Panginoon na tayo po ay masira. Ayaw po ng Panginoon na ang buhay natin ay magkagulo-gulo. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon ng katotohanan. Ito po ang gamit ng Bible study natin. Maring sabihin natin, ay pastora, Kristiyano ako. Galing ako sa Kristiyanong pamilya. Ay pastora, alagad ng Diyos ang aking mga magulang. Kahit pa, mga kaibigan, we need po to seek the guidance of the Lord. Kailangan po nating hilingin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng pangunawa para po sa ganun ay maunawaan natin ang bilin at mga alituntunin ng Panginoon. Para po sa ganun ay mabuksan po natin ang ating mga pangunawa, mabuksan po natin ang ating mga mata at maintindihan po natin ang plano po ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo, mayroong isang alagad ng Panginoon na nagngangalang Jeremiah,
na kung saan sabi niyang ganyan, kung ikaw ay magmamalaki, kung ikaw ay magmamalaki, kung gusto mong magmalaki, ang ipagmalaki mo ay nauunawaan mo ang bilin at alituntunin ng Panginoon at nakikilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Isa pong kayamanan na makilala po natin ang ating Panginoon. Baka sabihin natin, hindi ako mayaman kasi wala akong bahay, wala akong lupa, wala akong mga ari-arian dito sa mundo. Pero ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Kung nakakakilala ka sa ating Diyos na makapangyarihan at nauunawaan mo ang kanyang kabanalan, nauunawaan mo ang magagandang plano at purpose niya sa iyong buhay, ikaw ay mayaman at meron kang maipagmamalaki. Kaya minsan iniisip natin, Lord, ano ba ang nagawa mo sa buhay ko na ipagmamalaki ko? Yung pagkilala natin sa Diyos ay dapat lamang na ipagmalaki natin. Yung pangunawa na nauunawaan natin yung napakagandang plano ng Panginoon ay kailangan din pala, isang rason din pala para ipagmalaki natin ang Diyos. Alam niyo, meron sa inyo ang nag-testify, Hindi ko po alam kung Tuesday group or other group yon. Nasabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo, naunawaan niya kung bakit nasa loob siya ng bilangguan. At yun yung pinagpapasalamat niya. Sabi niya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako ay nabilanggo, sabi niya. Kung sa isip lang sana natin, ano ba naman itong taong to? Nabilanggo na nga, nagpapasalamat pa. Pero bakit nagpapasalamat itong taong ito? Bakit ipinagmamalaki niya na siya ay nabilanggo? Kasi naintindihan niya ang plano ng Panginoon. Kasi sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon, ako ay nabilanggo. Dahil sa pagkakabilanggo ko, naitama ko at naitigil ko ang aking mga maling ginagawa sa labas. Kaya naintindihan niya yung plano ng Panginoon. Na-appreciate niya na mahal siya ng Diyos, kaya inilagay siya ng Diyos sa bilangguan. Alam niyo, ang pagmamahal ng Diyos na ipapakita din sa pamamagitan ng pagdidisiplina. Sabi ng Panginoon, dinidisiplina ko ang aking mga minamahal. At sabi niya, matakot ka kung hindi ka dinidisiplina dahil baka ikaw ay illegitimate son of God. Kaya dahil lehitimo po tayo na anak ng Panginoon, dahil tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin, ginagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya po dinidisiplina tayo ng Panginoon. At ang isang pagdidisiplina ng Diyos, kagaya ng testimony ng kapatid na ito, na mula din po dyan sa loob ng bilangguan, sabi niya, nagpapasalamat ako dahil ako ay nabilanggo. Dahil sa pagkakabilanggo ko, naitigil ko yung aking masamang ginagawa. So mga kapatid, meron pong plano ang Panginoon. Baka maaaring sabihin natin, Pastora, nabilanggo ako dahil false accusation. Pastora, nabilanggo ako kasi napagbintangan lamang ako. But meron pa rin plano ang Panginoon. Kahit pa napagbintangan ka, kahit pa talagang totoong nagawa natin ang mga bagay na dahilan kung bakit po nasa bilangguan tayo. Pero may plano po ang Panginoon at ang napakagandang plano ng Panginoon ay napapakinggan po natin ang kanyang salita. Maaring sa labas ay hindi natin pinagbibigyan ang Panginoon, hindi natin pinaglalaanan ng oras ang Panginoon. At ngayon, kaya nagpapasalamat kami sa mga jail wardens at mga jail officers. Salamat po sa pakikipag-partner sa trabaho ng Panginoon. Hindi nyo po alam, akala nyo nagtatrabaho lang po kayo sa mga BJMPs, but you are partnering with God dahil pinaghihintulutan po ninyo na ang mga kapatid nating mga PDLs ay makapakinig po ng banal na salita ng Panginoon. At bawat sakripisyo po, bawat galaw po natin, bawat gagawin po natin, para sa ganon ay maipalaganap ang banal na salita ng Diyos ay nakikita po ng Panginoon at pinagpapala po niya ang bawat gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya salamat din po sa inyong mga buhay. Kaya ganyan po mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nauunawaan natin ang plano ng Diyos. Kaya ang ganda na hilingin sa Diyos. Pagkabangon niya sa umaga, Lord, give me understanding. Pahintulutan mo, Panginoon, tulungan mo akong maintindihan ang mga plano mo sa aking buhay. Napakagandang hilingin po yan sa ating Panginoon. Amen? Ang pangatlo po na makikita natin na hihilingin natin sa Diyos kung bibigyan niya tayo ng pagkakataon na humiling sa Kanya. Nasa next verse po, nasa verse 35. Ano po ang sabi niya dyan?
direct me in the path of your commands. Direct me in the path of your commands, for there I find delight. Pangunahan ninyo ako sa aking pagsunod. Sabi niya, pangunahan ninyo ako sa aking pagsunod sa inyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Yes, kailangan po nating hilingin mula sa Panginoon na pangunahan niya ang lahat ng ating gagawin. Kung may plano ka man sa iyong buhay, hilingin mo sa Panginoon, Lord, pangunahan mo ako bago ko pa man ito bigkasin, bago ko pa man ito sabihin, bago ko pa man ito gawin. Pangunahan mo ako, Panginoon, para sa ganon ay kung mali man ang aking binabala, ay hindi ko po maituloy na gagawin. Alam niyo, ang ganda pong hilingin sa Panginoon na, Lord, direct my path. Tulungan mo ako, Panginoon, para po sa aking paglakad ay naaayon po sa iyong kalooban. At alam niyo po, sabi din sa salita ng Panginoon, sa Salmo, na pinagpala ang mga tao na hindi namumuhay sa payo ng mga masasama, ano? Sa payo ng mga masasama or sumusunod sa maling halimbawa ng mga makasalanan. Kaya yan, nalalaman na po natin ang totoo mula sa salita ng Panginoon. Noon po, yung payo ng mga taong walang Kristo ang ating sinunod. Kaya yan tuloy, ang mga buhay natin ay nagkagulo-gulo. Maybe in one point in our life, merong nag-advise sa atin na, ay ganito ang gawin mo para makaganti ka. Ay ganito ang gawin natin para magkaroon tayo ng pera. Ay ganito ang gawin natin para sa ganon ay maging mayaman tayo kaagad. So yan, may nag-advise sa atin ng mali, kaya yun ang sinunod natin. Pero ngayon na po mga kaibigan, sa bawat araw na kayo po ay nakaupo dyan at nakikinig sa salita ng Panginoon, ito po ang payo ng Diyos. Ito pong mga salita niya na ating napapakinggan ay payo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, mapalad ang mga tao na hindi sumusunod sa payo ng mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. At napakapalad mo kapatid, tapikin mo ngayon yung kabilaan, mga magkabilaang left and right mo at sabihin mo, ikaw ay mapalad. Yeah, kailangan nating i-declare, ako ay mapalad, ikaw ay mapalad, dahil pinapayuhan tayo ng Panginoon sa tamang landas. Gusto ng Panginoon na iayos ang ating mga buhay. Dahil nga nagkagulo-gulo, gusto niya tayong ibalik. Dahil gusto niyang pagpalain tayo. Amen? Gusto niyang ipakita ang kanyang milagro. Pero, ang kanyang pagkilos ay naaayon sa ating pananampalataya sa kanya. Kung hindi tayo nakikinig, wala. Hindi tayo mabibiyayaan. Kung hindi natin ipapahintulutan na ayusin ng Panginoon ang buhay natin, ay hindi po niya maaayos. Amen? Alam niyo, meron ding sabi ng Panginoon sa isang niyang alagad. Sabi niya, may mensahe ako sa iyo. Pero sasabihin ko sa iyo, as you go, pumunta ka sa bahay ng isang magpapalayok. Yung potter, yung gumagawa ng palayok. Alam niyo ba yun? Yung clay, di ba? Yung clay, minamasa para iporma niya sa different shape. Pwedeng gumawa siya ng palayok, pwedeng gumawa siya ng vase, pwedeng gumawa siya ng mga baso o kaya mga pot. So naaayon sa kanyang gusto, yung kanyang lilikhain. Pumunta doon yung alagad ng Panginoon na si Jeremiah. Nung pumasok siya, nakita niya na yung clay na nasa kamay ng magpapalayok ay sirang-sira. Talagang wasak-wasak. It was marred in his hand. Walang forma. Ang pangit-pangit dahil wasak. Sira yung nasa palad ng magpapalayok. Pero ang ginawa ng magpapalayok, hinubog niyang muli sa mas magandang shape, mas magandang hubog ng naaayon sa kanyang kalooban. Ganun po ang buhay natin sa kamay ng Panginoon. Galun po ang buhay ng bawat isa sa atin. Wasak na wasak po tayo. Amen? Gulong-gulo po tayo, sirang-sira tayo dahil sa paulit-ulit na pagkakasala po natin ay nasira po ang ating buhay. Pero ang napakaganda mga kapatid, God is shaping our life in accordance to His will. Pinuporma tayong muli ng Panginoon para po sa ganon ay maiayos po ang ating mga buhay at gumandang muli ang ating mga pamumuhay. Amen? So yan po ang napakagandang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, napakaganda po na hilingin natin na i-direct po tayo, pangunahan po tayo ng Panginoon. Ano pa ang hilingin natin sa ating Diyos? In verse 36, ano ang sabi niya dyan? Turn my heart toward your statutes
and not toward selfish gain. Turn my heart, okay? Turn my heart toward your statutes sa iyong mga salita, and hindi yung makasarili na pagnanasa. Bigyan niyo ako ng pagnanais sa aking puso sa inyong mga katuruan, na sundin ang inyong mga katuruan, at hindi yung pagnanais na yumaman lamang. Alam niyo po, ang pagnanais na yumaman ay kalaban po ng pagnanais na maglingkod. Kaya yan, tinuturuan tayo ng Panginoon na wag tayong mag-concentrate sa pag-a-accumulate ng kayamanan. Lalong-lalo na kung yung ating pamamaraan ay hindi po naaayon at hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, aanhin mo ang napakaraming kayamanan kung sa impyerno naman po tayo pupunta. Amen? Wala pong nakakotse na pupunta sa impyerno. Wala pong may dalang aircon. Di ba, Pastora, kung pupunta ako sa impyerno, ay dadalhin ko ang aking aircon, dadalhin ko ang aking electric fan. Hindi po pwede. Amen? Hindi pwedeng magdalaw. Hell is not a comforting place. It is a place of torment. It is a place of suffering. Amen? Wala tayong dadalhin doon. Kahit ginto mo, kahit yung diamante na nasa tinga natin. Okay? Wala po tayong dadalhin. Mapalangit man o mapaimpyerno ang pupuntahan ng bawat isa sa atin. Because naked we came, naked we depart. Even when we go to heaven, hindi po natin dala-dala ang ating mga diamond ring. Hindi po natin dala-dala ang ating mga necklace na mamahalin. Yung Rolex mo, hindi po mo po madadala yan. Yung Louis Vuitton mo na bag, hindi po natin madadala yan. Wala po tayong dadalhin sa ating pupuntahan, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mag-focus. Do not set your heart to the wealth of the earth. Huwag yun ang pagtuunan mo. Ang ipanalangin mo is, Lord, give me my daily bread. Kaya nga yung psalmist, sabi niya, nanalangin siya, Lord, pagpalain mo ako, pero huwag masyadong malaki at huwag masyadong marami, Panginoon. Baka kalimutan kita. Sabi niya, it is a very good prayer. Lord, pagpalain mo ako, pero huwag masyadong marami, Lord. Huwag masyadong marami. Huwag mo akong payamanin ng gusto, dahil baka makalimutan kita. Pero wag naman masyadong maliit, Lord. Kasi baka naman mamalimos ako, magmakaawa ako sa mga tao. Sabi niya, pero just give me my daily bread. Pero ibigay mo lang sa akin yung pang-araw-araw ko na pangangailangan. Kaya yan din po ang hihilingin natin sa Panginoon. Amen? Kasi aanhin natin ang buong kayamanan kung pupunta naman po tayo sa impyerno. Kaya mga kaibigan, sabi niya dito, bigyan mo ako ng pagnanais sa aking puso na kalugdan, na sundin ang iyong mga kalooban at hindi pagnanais na yumaman. Okay? Pero kung yung intention mo is, Lord, payamanin mo ako para sa ganun ay magamit ko, Panginoon, na masuportahan ang trabaho mo, Panginoon, para sa ganun ay makapagbigay ako sa mga alagad mo ng pamasahe nila para makapunta sila sa mga kabundukan, para ma-reach out yung mga kababayan ko doon na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kung yan ang purpose mo, ipanalangin mo sa Panginoon. Pwedeng tugunan ng Panginoon ang panalangin ng naaayon sa kanyang kalooban. Or kung pwede naman sabihin mo, Lord, gusto ko magkaroon bigyan mo ako ng malaking bahay dahil gusto ko, Panginoon, na magamit yung bahay ko na pang Bible study. Para sa ganun, maakay ko ang aking mga kapitbahay. Pwede po, mga kapatid. Kung maganda po ang motibo natin, hindi po imposible na tugunan ng Panginoon ang ating hinihiling. Pero kung ang hinihiling mo ay kayamanan, para sa ganun ay meron kang maipagmamalaki kay kumpare at kumare, ay sorry na lang, hindi po naaayon yan sa kalooban ng Panginoon. Amen? At ang panghuli po na hihilingin natin sa ating Panginoon is that in verse 36. Anong sabi niya dyan? Turn my eyes, okay? Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Panginoon, anong sabi niya dyan? Ilayo mo ako. Ilayo mo ako sa mga nakikita ko na sa mga bagay na walang kabuluhan. Tulungan mo ako, Panginoon.
na ingatan ang ating mga mata. Alam niyo po, ang ating mga mata ay, yan po ay ilaw ng ating katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliwanag din ang iyong buong katawan. Ibig sabihin, kung ang nakikita mo ay mga bagay na bibigay buhay, kung ang nakikita mo ay mabuti, mabuti din ang pamumuhay mo. Pero kung yung mata mo ay malabo at punong-puno ng kadiliman, ganun din ang katawan mo. Ibig sabihin, kung ang nakikita mo ay yung plano ng Panginoon, magagandang plano ng Panginoon sa buhay mo, sumasama po yan, yung katawan mo ay nagiging maliwanag din. At kapag nagiging maliwanag ang pumapasok sa'yo, nagiging mabuti rin ang iyong ginagawa. Pero kung ang pumapasok sa'yo dahil nakikita mo ay kadiliman at nakikita mo yung mga kaway ng kaway yung demonyo, sabi niya, oh, halika, umalis ka dyan sa Bible study. Halika, kausapin mo ako. Ayan. Kaya even sa Bible study, alam nyo, kumikilos ang demonyo. Tumatawag siya, bumibitin-bitin pa siya sa mga pilikmata natin para isara, para hindi ka makapakinig ng salita ng Panginoon. Dumidistorbo ang demonyo. Sabi niya, halika, tumayo ka dyan sa Bible study na yan. Iwan mo na lang yung upuan mo dyan para hindi ka na makapakinig ng salita ng Diyos. Yun ang balak ng demonyo Yung tayo ay hindi maging matatag sa ating pananampalataya kasi gusto niyang gumawa tayo ng masama. Pero mga kapatid, kung ipapanalangin natin na, Lord, hold my eyes, pahintulutan mo, Panginoon, na yung mata ko, ingatan mo, Panginoon, para yung mga bagay na nakikita ko ay yung kaaya-aya lamang sa iyo, Panginoon. Lord, cover my eyes, takpan mo ang aking mga mata. Kung may nakikita akong mga that will tempt me na mag-imagine ng kung ano-ano sa aking isip. Okay? Kasi minsan kahit may naglalakad na isang babae minsan doon pumapasok ang demonyo. Ay, buti pa tong, ay, sexy ito, ay, ganito ang itsura nito, Minsan kumikilos ang demonyo doon. Kaya dapat ipanalangin natin, Lord, takpan mo yung aking mata mula sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? Yan po mga kapatid, ang ating hihilingin sa ating Panginoon. Dahil importante po na buong katawan po natin ay sakupin po ng ating Diyos. At kapag ang Panginoon ang sumasakop po sa kabuuan natin, lahat po ng plinano at lahat po ng prinamis ng Panginoon ay tutuparin po niya sa buhay mo at sa buhay ko. And of course, mga kaibigan, hindi lang yung salita niya na ating napapakinggan ay hindi lamang po salita na itatago lang natin sa ating mga isip at puso. Kailangan po nating tuparin, mga kaibigan. Amen? Gawin po natin dahil sabi ng Panginoon, yung gumagawa lamang ng kalooban ng Panginoon, sila lamang po ang maililigtas. Hindi lang po yung nakakakilala. Baka sabihin natin, di ba kahit hindi ko gawin ang salita ng Diyos na aking napapakinggan, kahit na manggulo ako sa mga kasama kong PDLs para hindi sila makapakinig ng salita ng Panginoon, di bali kilala ko ang Panginoon, maliligtas ako. Hindi po. Ang pamantayan po ng Panginoon sa kaligtasan, sabi niya sa Matthew 7:21, hindi yung tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ang maililigtas, kundi yung mga tao na gumagawa ng aking kalooban. Kaya ito lamang mga kaibigan ang aking maibabahagi sa umagang ito at magpatuloy po tayo na hilingin sa Panginoon ang mga bagay po na nakakalugod sa Kanya at mga bagay po na magpapalago po sa ating espiritual na buhay. At hilingin din po natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso, yung Espiritu Santo niya. Kaya kapag nananalangin tayo, huwag po nating kaligtaan na hilingin, Lord, ibigay mo sa akin ang iyong Espiritu Santo para yun po, Panginoon, ang magturo sa akin at mag-guide sa akin at pangunahan ang lahat po ng aking mga gagawin at pinaplano. At kapag yun po ang ating panalangin, the Lord will grant our request dahil yan po ang nakakalugod sa Kanya. Yun po ang plano niya sa buhay natin. Amen po ba? So salamat po mga kaibigan sa pakikinig at wala po tayong ibang hangarin sa Bible study na ito kundi tayo pong lahat ay maging kwalipikado to be qualified to enter heaven sa pamamagitan po ng ating faith and obedience to the Word of God. Salamat po sa pakikinig at bago ko po ibalik sa MC natin, muli po tayo po ay yumuko para po sa maikling panalangin. Hallelujah! Salamat po Panginoon
Salamat, O God, sa oras na ito na naibahaging muli. Napakinggan namin ang iyong banal na salita. At Lord, tulungan mo kaming tugunan ito, Panginoon, na gawin po, Panginoon, na aksyonan po namin ang aming pananampalataya para po sa ganun ay hindi po masayang ang mga salita na aming napapakinggan. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kapatid naming PDLs, O God, even yung mga jail wardens and jail officers na kasama nila, O Lord. Salamat po sa kanilang buhay. Cover them with your precious blood, O Lord, at ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa kanilang mga buhay, O God. Salamat po, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat at ibinabalik ko po sa MC natin.